Hindi ka ba matatakot, Sofia? Isang uli lang katulad mo, tinangkang sirain ang isang buong pamilyang negosyante? Akala mo ba'y kaya mong kalabanin ang lahat? Sa araw ngang aking kasal, habang inihahain ko ang kape sa aking biyenan, sadyang ibinuhos niya ang buong tasangang kumukulong, likido sa akin. Sa harap ng 400 bisita, pinunasan ko ang tumutulong kape at tahimik na lumabas ng bulwagan. 15 minuto ang lumipas. Ang matawag sa aking asawa ng araw na iyon ay sunod-sunod sa marangyang bulwagan ng isang 5-star na hotel sa pusongang Makati Avenue. Punong mahigit 400 kamag-anak, kasosyo sa negosyo, at kaibigan, ang mga kristal na ilaw ay nakikinang. Sariwang puting bulaklak ang nakakalat sa pasilyo at ang tuktok sa kasal ay malumanay, sapat upang isipin ng lahat na ito ay isang perpektong simula. Lumuhod ako sa harap ng aking biyenan, hawak ang isang tasa ng mainit na kape gamit ang 2 kamay. Ayon sa itinuro sa akin bilang tandangang respeto, bahagya akong yumuko at bumati. Inay, heto po ang inyong kape. Ngunit paglapit ngang, tasa sa kanyang labi. Bigla niya itong itinapon at ang kumukulong likido ay direktang bumuhos sa aking muha. Isang matinis na hiyaw ang umaling-awngaw sa buong bulwagan. Ang mainit na likido ay dumaloy sa aking pisngi, lig at dibdib, at naramdaman ko ang hapdi na kumakalat sa aking balat. Ang aking mamahaling pampaganda ay natunaw. Ang kwelyong simpleng damit pangkasal na pinili ko ay naging malakit at basa, malamig at nakakahiya. Kung ito ay nangyari 3 taon na ang nakakaraan, nang kadarating ko lang mula sa probinsya upang manirahan sa siyudad, marahil ay tinakpan ko ang aking mukha at umiyak, tuliro tulad ng isang batang nakamali. Ngunit hindi ako nanatiling nakaluhod sa pulang karpet, hinayaan ang kape na dumaloy sa aking puting damit, kumakalat tulad ng isang hindi mabuburang mansa. Sa aking harapan, ang aking biyenan, si Doña Aurora, ay hawak pa rin ang walang lamang tasa. Walang bakas ngang pagsisisi sa kanyang mukha, tanging isang mapang-asar na ngiti na parabang nagawa niya ang kanyang paghihiganti. Oh, pasensya na. Ija, sabi niya sa walang pakialam na tono. Tumantanda na ako. Nanginginig ang aking mga kamay, ngunit huwag kang mag-alala. Ang 100 gram kape na ibinuhos ko sa iyong mukha ay para maranasan ng iyong mukhang probinsyana ang luho. Sigurado akong sa buong buhay mo. Ngayon lang naligo ang iyong muka ganito kamahal. Ang buong bulwagan ay natahimik. Nagsimula ang ngabulungan na parang mga langaw na umugong. Ang hirap naman ng biyenan na yan, ang lakas naman ang loop na ipakasala ang isang probinsyana sa isang mayamang pamilya. Narinig ko'y ulila siya at napakahirap. Ginagawa nila ito para turuan siyang leksyon sa simula pa lang. Itinaas ko ang aking ulo habang ang kape ay tumutulo pa rin mula sa aking baba. Sa gitna ngang aking malabong paningin dahil sa sakit, tiningnan ko ang lalaking nakatayo sa aking tabi, ang aking asawa, si Miguel. Nakasuot siya ng pinatahing damit, matangkat at guwapo. Sabi nila'y maswerte ako na napangasawa siya, ngunit sa sandaling iyon, ang mukha na minsan kong hinangaan ay punong iritasyon at kawalang pakialam. Hindi niya ako inalok ng panyo, ni hindi man lang yumuko upang tulungan akong tumayo. Kumunot ang kanyang noo at bumulong, Sofia, anong ginagawa mo riyan? Punasan mo ang mukha mo sa harap ng napakaraming importanteng bisita. Gusto mong ipahiya ang aking pamilya? Matanda na si inay, normal lang na manginig ang kanyang makamay. Huwag kang maging bata. Lumuhod ka at humingi ng tawad kay inay para matapos na ito. Bata? Narinig ko ang isang tuyong tawa sa aking isip. 3 taon na ang nakalipas, nang bumaksak ang iyong simulaing negosyo at nalubok ka sa utang, ako ang lihim na gumamit ng pera mula sa aking pondo upang pondohan ka. Ako ang nag-ayos na iyong plano sa negosyo at gumamit ng aking mga koneksyon upang makakuha ka mga mamumuhunan. Akala niya'y henyo siya sa negosyo. Hindi niya alam na lahat ng mayroon siya ngayon ay lihim kong inilagay sa kanyang makamay. At ngayon, gusto niya akong lumuhod muli. Miguel, huwag mong sisihin si Sofia. Isang tining ng babay ang umalingaw-ngaw. Ito si Carmen, ang matalik na kaibigan ni Miguel at ang aking abay. Lumapit siya na may tisu. Nagpapanggap na pinupunasan ang aking muha,
ngunit pinindot niya ang kanyang ngakuko sa aking nasunoh na balat. Ngumiti ka Mare. Masaya ang araw na ito. Ginawa lang iyon ni Tita Aurora para sa iyong ikabubuti. Sa aming lugar, tinatawag itong good luck. Bumulong siya sa aking tenga na may lason sa tinik. Nakuha mo? Sa bahay na ito, lagi kang magiging estranghero. Ang tasang ito ay simula pa lamang. Iniyuko ko ang aking ulo upang iwasan ang kanyang kamay. Mula sa bulsa ng aking damit, kinuha ko ang isang puting panyo at dahan-dahang pinunasan ang kape sa aking mukha. Ang aking mga galaw ay napakabagal kaya't maging ang mga nanonood ay nagulat. Tiningnan ko ang aking pulso. Ang lumang relo na minsan ay tinawag ni Miguel na peke. Ito ang tanging alaala na iniwan sa akin ng aking ama, ang nag-iisang piraso sa buong mundo. 11:45. Mayroon pang 15 minuto. Tiningnan ko ang aking biyenan. Tama ka, inay, sabi ko sa kalmadong tinik. Ang kape na ito ay talagang mahal. Sayang lang na nasayang sa aking mukha. Nagulat si Doña Aurora, malinaw na hindi inaasahan ang aking reaksyon. Inasahan niyang iyak ako, magmamakaawa, upang makaroon siyang dahilan para lalo pa akong sigawan. Abad, sumasagot ka pa? Magkano ba ang halaga ng mukha mo? Sa pagpasok mo sa pamilyang ito, dapat yumuko ka. Huwag mong isipin na dahil may kontrata ka sa kasal maari mong gastusin ang aming pera ng walang pakialam. Inayos ni Miguel ang kanyang manggas at malamig na nagsalita. Tama na, inay, Sofia, lumuhod ka at humingi ng tawad. Pagkatapos ay ialok mo ulit ang kape. Huwag mong antalahin ang tanghalian. Huminga ako ng malalim. 5 minuto, tumayo ako. Ang aking tuhod ay namamanhit, ngunit ang aking tindig ay perpektong tuwid. Kumuha akong isa pang tasa ang kape mula sa tray at lumapit kay Doña Aurora. Inay, heto po ang inyong kape. Nanlaki ang kanyang magamata. Lumuhod ka, bastos. Masakit ang aking mabinti. Hindi ako makaluhod, sagot ko. Maari niyo itong inumin o ibuhos ulit, ngunit ang kape na ito ay nakakahalaga ng 200 euros bawat 100 gram. Kung gibuhos niyo uli, karagdagang 200 euro. Mayaman tayo, ngunit hindi tayo dapat maging magastos. Hindi ba, inay? Ang buong bulwagan ay natahimik. Kumunot ang nuni Miguel. Sofia, baliw ka na ba? Tiningnan ko siya. Ang aking tinik ay magaan tulad ng hangin. Sa araw na lumuhod ka upang magmungkahing ang kasal sa akin, sinabi mong hinding-hindi mo ako hahayaang mahirap sa buhay. Tila ang iyong pangako ay mas maikli pa kaysa sa buhay ngang isang tasangang kape. Pumutla ang kanyang muha. Isang kamag-anak ang sumubok na mamagitan. Sige na, inumin na ang kape para matapos na ito, masaya ang araw na ito. Kinuha ni Doña Aurora ang tasa at mariin itong inilapak sa mesa. Hindi ko iinumin. Napakatalino mo sa bahay. Tuturuan kitang magpakatao. Ngumiti ako. Mukhang hindi na ako babalik sa bahay na iyon, inay. Tiningnan ko ang bulwakan. 11:50, mayroon pang 5 minuto. Kinuha ko ang mikropono. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdating sa aking kasal. Umaasa akong maalala ninyo ang sandaling ito dahil sa loop na 20 minuto, ang palabas ay magiging mas kapanapanabik pa. Inagaw ni Miguel ang mikropono mula sa akin. Galit, bali ang babaeng ito. Medyo emosyonal lang siya. Pakiusap, magsimula na tayong kumain. Sa ilalim ng mesa, mariin niyang hinawakan ang aking pulso. Subukan mong magsalita pa at palalabasin kita rito ngayon din. Tiningnan ko siya at mahina kong tinanong, kung wala akong anuman ngayon, papakasalan mo pa rin ba ako? Tumawa siya. Wala kang anuman ngayon. Nakasalalay ka sa akin, kaya dapat alam mo ang iyong lugar. 11:55. Oras na para sa palitan ng singsing. Ang singsing na may diamante ay hindi man lang isang charat, samantalang noong nakaraang linggo ay binilhan niya si Carmen ng kwintas na nakakahalaga ng 10,000 euros. 11,058. Tiningnan ko ang pintuan na jibulwagan. Pumasok ang mga lalaking nakaitim na damit. 11,059 gumiti ako. Masyadong maliit ang singsing. Hindi makasya sa akin. Nagalit si Miguel. Isuot mo o umalis ka. 12,000.
Walang tigil na tumunok ang kanyang cellphone. Isang nanginginig na tinik ng babae ang narinig sa malakas na tunok. Sir Miguel, ang pondo ng kumpanya ay inaalis, ang mga account ay na-freeze. Nagulat ang bulwagan. Mahina kong tinanong, hindi mo sasagutin? Nanginginig na tiningnan ako ni Miguel. Ikaw? Hindi ba? Hindi ako sumagot. Sumigaw ang aking biyenan at naghanda na sampalin ako. Hinawakan ko ang kanyang pulso. Ngayon, ako na ang hindi na maktitis. Nanatiling paralisado si Miguel, ang cellphone ay nakadikit pa rin sa kanyang tenga, at ang tiningang kanyang sekretarya ay tulad ng isang malamig na lubid na bumabalot sa lig ng lahat sa bulwagan. Nakita ko ang pawis na namumuo sa kanyang noo at ang kamay na humahawak sa aking pulso sa ilalim ng mesa ay biglang lumuwak na parabang nawalan ng lakas. Ang aking biyenan, si Doña Aurora, na nakabuka ang bibig upang sumigaw, ay natigilan. Biglang nawala ang kanyang posisyon ng kapangyarihan. Mukha siyang taong nakarinig na nasusunog ang kanyang bahay, ngunit hindi pa rin makapaniwala. Anong sabi mo? Bawat salita ni Miguel ay lumabas na putol-putol. Anong pag-alis ng pondo? Sino ang maglalakas loob? Malapit nang umiyak ang sekretarya. Sir, selyado na ang dokumento. Tumawag na rin ang bangko. Sinabi nilang may problema sa mga ari-arian na ginamit bilang panagot, hinala ng pandaraya. Sa ngayon, ang account kumpanya ay frozen. Ang kagawaran kong pananalapi ay selyado at may mga tao na papunta para sa pagsisiyasat. Nang marinig iyon, huminga akong maluwag na parabang isang tinik na bumibigat sa aking dibdib sa loop ng 3 taon ay sa wakas inalis. Hindi dahil sa kagalakan, kundi dahil sa wakas ay dumating na ang lahat sa puntong dapat nitong marating. Sa bulwahan, nagsimulang tumunok ang iba pang maka-cellphone ng sunod-sunod. Hindi na ito musika na kasal. Walang tawanan, kundi nagmamadaling tunok, mga bulungan na naging mas malakas, mga upuan na humihila, at mga kubyertos na kumakalansing sa nanginginig na mga kamay. Kinuha ni Doña Aurora ang kanyang cellphone. Hello, sino yan? Anong kalokohan ang sinasabi mo? At biglang pumutla ang kanyang mukha. Lumihis siya ng tingin. Nakita ko ang kanyang kamay na nanginginig habang hawak ang telepono. Bumaksak ang kanyang mga balikat at ang tasang kape na inilapak niya kanina ay bahagyang natumba, ang laman ay kumalat sa mantel. Si Carmen, na nakatayo sa likuran namin, ay pumutla rin at nakatingin sa kanyang cellphone. Nagbigay siya sa akin ng mabilis na sulyap, ngunit ngayon ay wala ng pagtatagumpay sa kanyang nga mata. Ito ay ang tingin ng isang taong nakaramdam ng yelo na nabasag sa ilalim ng kanyang nga paa. Sinubukan pa rin ni Miguel na panatilihin ang kanyang composure. Pinatay niya ang malakas na tunok at yumuko sa telepono na parabang ayaw niyang marinig ang iba. Ngunit nakalimutan niya na ang buong bulwagan ay nakatingin sa kanya, nakikinig sa sunod-sunod na tunok. Ang mga kasosyo sa negosyo sa mesa malapit sa entablado ay nagsimulang makpalitan ng tingin. Isang lalaki ang tumayo, kumaway sa isang tao, at nagmamadaling umalis. Sinundan siya ng isa pa, pinilit na ngumiti at malakas na nagsalita. Miguel, naalala ko na may emergency ako sa opisina. Kailangan kong umalis. At tulad ng isang reaksyon ng kadena, nagsimulang umalis ang mga tao isa-isa. Ang ilan ay tumingin pa rin sa mesa ng regalo, sa sobre, at nakunwari na naghahanap ng kung ano sa bulsa bago umalis ng mabilis na parabang takot na madala sa ilalim. Biglang sumigaw si Doña Aurora, "Walang aalis, umupo kayo. Kasal ngang aking anak ito." Ngunit ang kanyang sigaw ay nawala sa isang bulwagang dahan-dahang nawawasak. Bumaling si Miguel sa akin, ang kanyang nga mata ay pula sa takot at galit, tulad ng isang lalaking nalulunot habang nakatingin sa akin sa pampang. Sofia, sabihin mo sa akin, ikaw, hindi ba? Sino ang kilala mo? Sino ang inutusan mong gawin ito upang sirain ako? Malakas niya akong hinila, ang kanyang makuko ay bumaon sa aking balat, ngunit tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Anong kakaibang tanong? Sabi ko ng mahinahon, hindi ba ikaw ang henyo? Binuo mo ang kumpanya mula sa wala. Bakit mo ako tinatanong ngayon? Natahimik siya dahil nahawakan ko ang kanyang pinakasensitibong punto.
Sa loob no 3 taon, ipinagmalaki niya na nagsimula siya mula sa wala. Siya ang lalaking bumuo kanyang sariling karera, samantalang ako ay anino lamang na marunong magluto, magtis at kumiti. Ngayon ay kumakapit siya sa akin para sa isang paliwanag na nangangahulugang pag-amin na hindi siya kasing lakas tulad ng iniisip niya. Sumulong si Doña Aurora, nakalimutan ang ngabisita at ang entablado, itinaas ang kanyang kamay upang sampalin ako, ngunit sa pagkakataong ito ay hinawakan ko ang kanyang pulso at mariin na pinisil, hindi sapat upang saktan, sapat lamang upang maunawaan niya na hindi na ako ang manugang na maari niyang gawin ang anuman. Nanlaki ang mamata ni Doña Aurora. Hinawakan mo ang aking kamay? Nagre-rebelde ka? Sinubukan niyang kumawala, ngunit hindi niya nagawa. Bumaling siya kay Miguel. Anak, tingnan mo ang asawa mo. Siya ay walang galang. Gusto niyang tapakan ang kanyang biyenan. Lumapit si Miguel na may insting na hilahin ang aking kamay, tulad ng dati, ngunit tumunok muli ang kanyang cellphone. Tiningnan niya ang screen at lalo pang pumutla. Narinig niya ang ilang salita bago patayin ang tawag. Ang kanyang tinik ay nawala. Ang bahay na tinitirhan natin sa Alabang. Sinabi na may-ari na gusto niya itong bawin. Natahimik si Doña Aurora, tiningnan ako na parabang nakakitangan demonyo. Alam kong sinusubukan niyang pagduktong-duktungin ang gapiraso. Ang aking kalmado, ang aking pahayak na hindi na ako babalik sa bahay, ang lumang relo, ang aking katahimikan. Nagsimula siyang makaramdam ng takot, ngunit ang takot ay naging galit. Ang mataong katulad niya, kapag nahaharap sa isang bagay na hindi nila naintindihan, ay gumagamit ng mainsulto upang maipsan ang pakalito. Sofia, sigaw niya. Halos mabulunan. Mula nang pumasok ka sa bahay na ito, alam kong hindi ka normal. Tama ako. Hindi ba? Gusto mong sirain ang aking pamilya? Binisiwan ko ang kanyang pulso, pinunasan ang natitirang kape sa aking baba, at lumingon sa bulwagan. Ang mata na dati humuhusga sa akin ay ngayon ay puno ng pagtataka, pakalito at kaunting pag-ingat. Naintindihan ko ang damdaming iyon. Ang matao ay laging handang tapakan ang mahihina. Ngunit kapag biglang tumayo ang mahina, sila ay automatikong umurong. Biglang namagitan si Carmen. Ang kanyang tinik ay nanginginig, ngunit sinubukan pa rin niyang ipakita ang tapang. Mare Sofia, kung may problema sa bahay, pag-usapan natin. Kasal niyo ito. Huwag mong ipahiya si Miguel. Humarap ako kay Carmen. Sa loob ng 3 taon. Palagi siyang nasa likuran ko tulad ng isang tinik. Laging, Mare, nakaalala ako kay Miguel, ngunit ang kanyang nga kamay ay lihim na kumukuhang akin. Hindi ko siya binunyak ngayon, hindi dahil mabait ako, kundi dahil gusto kong makita niya kung gaano siya kaliit. Nag-alala ka kay Miguel? Sabi ko ng dahan-dahan, kung gayon, mag-alala ka ng maayos. Nang ipinako mo ang iyong magkuko sa aking mukha, naalala mo ba na araw ng aking kasal? Natigilan si Carmen. Mabilis na bumaling sa kanya si Miguel. Ang kanyang tingin ay tulad ng isang kutsilyo. Sa isang iglap, nakita kong nagsimula siyang magduda sa lahat, maging sa taong pinagkakatiwalaan niya higit sa kanyang sariling asawa. Muling sumigaw si Doña Aurora, "Babaeng mukhang pera. Sino ka sa akala mo? Hindi ka nabibilang sa pamilyang ito? Wala kang pera, wala kang anuman, nakasalalay ka sa aking anak para mabuhay." Ngumiti ako. Tama ka, inay. Nakasalalay ako. Naniwala ako. Ngunit ngayon ay ayoko ng umasa. Isang hakbang akong lumapit sa gitna nga entablado, kung saan maliwanag ang mga ilaw at lahat ay nakikita. Hindi ko kinuha ang mikropono. Sapat lamang ang lakas ng aking boses para marinig ng mamalapit at alam kong kakalat ang balita. Miguel, sabi ko. Naalala mo ba noong nalulubog ka sa utang, nakaupo sa isang maliit na kwarto na parang pugon? Sinabi mo sa akin ang isang bagay. Sinabi mong kapag may pera ka na, hinding-hindi mo hahayaan ang sinuman na ipahiya ako. Tiningnan ako ni Miguel. Ang kanyang malabi ay nanginginig. Sofia, anong gusto mo?
Hinarap ko siya. Gusto ko ang aking 3 taon na bumalik, ngunit alam kong imposibleng mangyari iyon. Kaya, gusto ko lang napakinggan mo ng malinaw ang isang bagay. Ang nawawala sa iyo ngayon ay hindi dahil sa akin. Ito ay resulta ng kung paano mo isinabuhay ang iyong buhay, ng iyong kasakiman, ng iyong pagmamaliit sa iba, at ng iyong pag-aakala na maari mong gamitin ang isang babae bilang basahan. Bumuka ang bibig ni Miguel, ngunit walang salita ang lumabas mula sa kanyang mamata. Sa unang pagkakataon ay nakita ko ang tunay na takot. Hindi ang takot na mawalan ng pera, kundi ang takot na mawala ang maskara ng matagumpay na lalaki na ginamit niya sa loob ng 3 taon. Humarap ako kay Doña Aurora at malinaw na sinabi, "Inay, ang kape na ibinuhos ninyo sa aking mukha ay hindi ko ibabalik sa inyo, ngunit hinding-hindi na rin ako luluhod. Ang nahasik ng hangin ay aaning ang bagyo." Isang hakbang akong umatras at tiningnan ang relo. 12:05. Alam kong hindi pa tapos ang bagyo. Darating pa ang iba pang tawag, lilitaw pa ang iba pang utang. At higit sa lahat, magsisimulang mahanap si Miguel ngang paraan upang hilahin ako pababa. Dahil para sa kanya, ang matalo sa akin ay mas masakit kaysa sa mawala ang buong kumpanya. Pababalik na ako upang umalis nang harangin ako ni Miguel sa aking daan. Ang kanyang tinig ay mahina, na mamakaawa, ngunit may bahid ng banta. "Sofia, huwag kang umalis. Sabihin mo sa akin kung sino ka talaga, sino ang kilala mo, gaano mo ako gustong dalhin." Tiningnan ko siya at naramdaman kong wala ng pagmamahal sa aking puso, ni galit na naglalagablab, tanging isang malamig na kawalan. "Malalaman mo," sagot ko, "ngunit bago mo malaman, tandaan mo ang isang bagay. Maaring paktawanan ako nga tao dahil mahirap ako, dahil ulila ako, ngunit hinding-hindi nila ako dapat tawanan dahil pinili kong magtiwala balang araw." Nilampasan ko siya at direktang lumakat patungo sa pinto. Sa aking likuran ay naririnig pa rin ang nga insulto ni Doña Aurora, ang nga bulungan ng nga tao, ang pagila ng nga upuan at ang musika ng kasal na biglang natigil tulad ng isang malupit na huling punto. Alam kong sa paglabas ko sa pintuang iyon, hindi na ako ang nobyang nakaluhot sa pulang karpet. At alam ko rin na ang pinakamasakit na bahagi ay hindi ang tasaang kape, kundi ang gagawin ni Miguel sunod upang mabawi ang kapangyarihan na akala niya ay hawa niya sa akin. Pakalabas na pakalabas ko sa bulwagan, narinig ko ang mayabak na tumatakbo sa aking likuran. Ang tunog ng masapatos na balat na tumatama sa marmol na sahig ay mabilis at nakmamadali. Kaya, kahit hindi ako lumingon, alam kong siya iyon. Hinawakan ako ni Miguel sa braso at marahas na hinila pabalik. Ang lakas ay sapat upang bahagyang maalis ang aking balikat. "Sofia, hindi ka aalis," sigaw niya. Hindi na mapigilan ang kanyang komposur sa harap ng mga tao. "Sabihin mo sa akin ng malinaw. Sino ka? Sino ang kilala mo? Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito?" Uminto ako, ngunit hindi agad lumingong. Tumingin ako sa napakalaking bintana na salamin, kung saan ang sikat na araw sa tanghali ay tumatama sa paradahan, na may naon silaw na kinang, halos tanghali na, ngunit naramdaman kong nabuhay akong buong buhay sa loob lamang ng ilang minuto. "Bitawan mo ako," sabi ko sa mahina ngunit malinaw na tinig. "Maraming tao rito." Mapait siyang tumawa. "Ipinihiya mo na ako sa harap ng lahat at ngayon ay nahihiya ka?" Lumingaw na ako. Ang kanyang mga mata ay pula, ang kanyang mga labi ay maring nakakuyom, at ang mga ugat sa kanyang lig ay nakalabas. Sa sandaling iyon, hindi ko na nakita ang lalaking minsan kong minahal, kundi isang taong natataranta dahil nawalan kontrol. "Miguel," sabi ko, "wala akong ginawa sa iyo. Tumayo lang ako habang ikaw mismo ang nadulas." Natigilan siya, marahil hindi sanay na marinig akong magsalitang ganito sa loob ng 3 taon. Tinis ko, nakpanggap, at palaging isang hakbang sa likuran niya. Sanay siya sa isang masunuring Sofia, hindi sa isang prangkang Sofia. Lalo niyang hinikpitan ang aking kamay. "Sa tingin mo'y hindi ko alam? Sa loob ng ilang buwan ay iba ka, tinatago ang cellphone mo. Madalas kang lumabas mag-isa, sa tingin mo'y tanga ako." Bahagya akong ngumiti. "Sa wakas, napansin mo rin ako, ngunit 3 taon na tayong makasama at hindi mo pa rin alam kung gaano karaming pera ang mayroon ako.
Ang masalitang iyon ay tulad ng isang sampal. Binitiwan niya ang aking kamay, umatras ng kalahating hakbang at tiningnan ako mula ulo hanggang paa, na parabang malinaw niya akong nakikita sa unang pagkakataon. Anong sabi mo? Ulit ko sa kalmadong tinig. Wala kang alam tungkol sa akin, gayon din naman ako ay walang alam tungkol sa iyong tunay na pagkatao hanggang ngayon. Bumuka ang kanyang bibig. Malapit na siyang magsalita, ngunit tumunok muli ang kanyang cellphone. Sa pagkakataong ito ay hindi niya binuksan ang malakas na tunok, nakita ko sa screen ang pangalan ng isang tao. Tito Ricardo. Si Tito Ricardo ay kapatid ng kanyang ama, ang nagarantiya ng ilang pautang ng kumpanya. Ang taong laging ipinakmamalaki ni Doña Aurora dahil sa pagiging maimpluwensya at maraming koneksyon. Sinagot ni Miguel, Tito, anong nangyari? Nakisawsaw na rin ba ang pananalapi? Nakita kong pumutla ang kanyang mukha. Hindi ako tatakas, sabi niya nang nakmamadali. Nasa hotel ako sa kasal. Oo, pupunta na ako sa bahay. Pinatay niya ang tawak. Ang kanyang makamay ay nangingini. Tiningnan niya ako. Ang kanyang mamata ay nakmamakawa at puno ng manglub. Sofia, tulungan mo ako sa pagkakataong ito. Pangako? Pagkatapos nito ay pakikinggan na kita. Si Inay, si Carmen, ayusin ko ang lahat. Anuman ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Matagal ko siyang tiningnan, 3 taon na ang nakalipas, ganoon din ang tingin niya sa akin. Nang lumuhod siya sa isang madilim na kwarto at sinabing, kailangan ko lang isang pagkakataon. Noon ay naniwala ako. Naniwala ako sa puntong kinuha ko ang pera mula sa aking pondo, lihim na pumirma nga dokumento, at humingi ngang isang tao na maging kinatawan ko upang walang sinuman ang makakaalam. Naniwala ako sa puntong inayos ko ang kanyang plano sa negosyo. Tinawagan ang magadating mamumuhunan ng aking ama at hiniling sa kanila na bigyan ng pagkakataon ang isang binata na may pangarap. Binigay ko sa kanya ang buong buhay ko, at ngayon ay sinasabi niya sa akin na tulungan siya sa pagkakataong ito. Miguel, mahina kong tanong. Kung hindi nangyari ito ngayon, pakakasalan mo pa rin ba ako ng maayos? Natahimik siya. Ang isang segundong katahimikan na iyon ay sapat na. Tumango ako. Kung gayon, hindi na kita matutulungan. Bigla siyang nagalit tulad ng isang hayop na na-corner. Huwag kang maging mayabang. Sa tingin mo ba ireyna ka? Sa tingin mo ba itutulungan ka nga taong iyon? Bakit? Dahil maganda ka? Dahil kaakit-akit ka? Subukan mong umalis dito at tingnan natin kung ilang araw kang mabubuhay. Tiningnan ko siya at naramdaman kong hindi na masakit ang aking puso tulad ng inaasahan ko. Malamig na lang ito. Alam mo, sabi ko, ang unang beses na sinabi mo sa akin iyan ay nung lasing ka. Nakpanggap akong hindi ko narinig. Ngayon ay inulit mo at malinaw kong narinig. Itinaas niya ang kanyang kamay na parabang sasampalin ako, ngunit huminto sa ere. Marahil dahil sa aking mamata ay wala ng takot sa sandaling iyon. Lumabas si Doña Aurora sa bulwagan, gulo-gulo ang buhok, hawak ang kanyang takong. Sofia, huminto ka. Hinihingal siya at itinuro ako. Anong ginagawa mo pagkatapos mong sirain ang aming kasal? Basta ka na lang alis. Bumaling ako sa kanya. Bahagya akong yumuko. Inay, wala akong sinira. Ayoko lang nabuhusan ninyo akong kape ulit. Walang utang na loob. Sigaw niya. Pumasok ka sa aming bahay, kumain kang aming pagkain, ginamit mo ang perang aking anak at ngayon ay nagbago ka. Hindi ko ginastos ang pera ninyo, sagot ko. Sa halip, ang pamilyang ito ang gumastos ng aking pera. Natigilan si Doña Aurora. Tiningnan ako ni Miguel na parabang nakarinig ng isang hindi kapani-paniwalang kwento. Anong sinasabi mo? Hindi ko kagad siya sinagot. Tiningnan ko si Doña Aurora. Ang aking tinig ay mabagal. Inay, 3 taon na ang nakalipas nang bumaksak si Miguel, naalala niyo ba kung sino ang nagbigay ng paunang bayad para sa rentangang opisina? Sino ang nagbayad ng utang sa isang kakilala upang hindi kayo habulin ng mga maniningil? At sino ang nakakuha ng unang kontrata para sa kumpanya? Nautal si Doña Aurora. Nagsisinunggaling ka. Kinuha ko ang aking cellphone, binuksan ang isang lumang email at ipinakita sa kanya. Basahin ninyo. Inay, ang pangalan ng nagpadala ng pera ay Sofia, hindi Miguel.
Tiningnan ni Doña Aurora ang screen, ang kanyang kamay ay nanginginig, bumaling kay Miguel na parabang humihinging tulong. Anak-anak, magsalita ka. Tiningnan ni Miguel ang screen. Pumutla. Sofia, itinako mo ito sa akin. Malungkot akong ngumiti. Nagtanong ka ba o inakala mo lang na ang isang miserableng ulila, tulad ko ay walang pera? Lumabas din si Carmen at narinig ang usapan, natigilan siya at pinilit ngumiti. Mare, huwag kang magbiro, hindi nakakatawa, yan. Tiningnan ko si Carmen. Naalala mo ba ang kwintas na nakakahalaga nga, 10,000 euros? Ang perang iyon ay kinuha mula sa isang auxiliary account kumpanya. Alam mo ba kung kaninong pangalan nakapangalan ang account na iyon? Sa akin. Nalamigan si Carmen na para bang binuhusan siyang malamig na tubig. Biglang umupo si Doña Aurora sa hagdan sa harap ngang hotel, hindi makapagsalita, nakatingin sa akin, ang kanyang nga mata ay walang laman, sa unang pagkakataon ay walang pahama. Tanging desperasyon. Sofia, nautal siya. Anong gagawin mo sa pamilyang ito? Huminga ako ng malalim. Wala akong gagawin. Sabi ko, kinukuha ko lang ang akin. Paano mabubuhay ang pamilyang ito? Iyan ay desisyon ninyo. Biglang lumuhot si Miguel sa aking harapan sa pasukan ng isang 5-star na hotel. Sofia, nakmamakaawa ako sa iyo. Sabi niya. Ang kanyang boses ay nabasak. Nakamali ako. Kung gusto mong magiwalay tayo, tatanggapin ko. Ilang beses mo gustong lumuhot ako, gagawin ko, ngunit huwag mong kunin ang lahat ng pera. Nandito pa si inay, si tito, at ang buong kumpanya. Tiningnan ko siya at naramdaman kong wala ng alon sa aking puso. Miguel, mahina kong sabi. Nang buhusan ka ni inay ng kape sa mukha, sinabi mo sa akin na lumuhod at huminging ang tawad. Ngayon ay ikaw ang nakaluhod. Ngunit wala akong nararamdamang anumang kasiyahan. Dahil sa pagitan nating dalawa, tapos na ang lahat. Bumaling ako, iniiwan ang isang lalaking nakaluhod sa ilalim ng araw, isang biyenan na nakaupo, isang abay na pumutla, at isang kasal na nasira. Nakakailang habang palang ako nang marinig ko ang isang tao na mahina akong tinatawag mula sa aking likuran. Hindi na siya sumisigaw, hindi na nag-iinsulto, ngunit nanginginig tulad ng isang nawalan ng haligi. Sofia, uminto ako, unichingji agad luminggong. Sa loob ko, bahagyang hinila ang isang hibla, hindi nang malakas, ngunit sapat upang malaman na hindi ako maaring basta nalang umalis na parabang hindi ako nabuhay ng 3 taon sa bahay na iyon. Lumingon ako. Nakatayo si Doña Aurora, nakahawak sa railings, halos matumba. Gulo-gulo ang kanyang buhok at ang kanyang makapal na pampaganda ay kumalat dahil sa luha. Hindi na siya mukhang makapangyarihang babae kanina, kundi isang matandang babae na nawalan ng bubong sa kanyang ulo. Anak, maaari ba tayong umuwi at mag-usap doon? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay napakahina kaya't halos hindi ko marinig. Masyadong maraming tao rito. Hindi ko na kaya. Nakaluhot pa rin si Miguel sa ilalim ng araw, ngunit nang marinig iyon ay itinaas niya ang kanyang ulo. Ang kanyang nga mata ay parang nakakita ng kaligtasan. Sofia, umuwi tayo. Hindi talaga maganda ang pakiramdam ni inay. Ano man ang gusto mo? Pag-usapan natin sa bahay. Pipirmahan ko ang lahat. Pipirmahan ko. Tiningnan ko siya. Pagkatapos ay si Doña Aurora. Sa aking isip ay lumitaw ang 3 palapak na bahay sa isang subdivision sa Alabang, kung saan ako nanirahan bilang isang nangungupahan sa aking sariling kasal. Ayoko nang bumalik doon upang mapiit, upang umiyak at upang sisihin. Ngunit alam ko rin na kung hindi kami mag-usap ng malinaw doon, lahat ay magiging komplikado at magiging isang buhol na gagamitin ng lahat upang hilahin ako pababa. Sige, sabi ko, pupunta ako sa bahay. Ngunit minsan lang tayong mag-usap. Paulit-ulit na tumango si Doña Aurora, na parabang natatakot na makbago ang aking isip. Mabilis na tumayo si Miguel at sinubukan akong hawakan sa kamay, ngunit umiwas ako. Sumakay kami sa 3 magkakaibang sasakyan. Pagdating sa bahay, si Doña Aurora ang unang pumasok at umupo sa sofa, nakahawak sa kanyang dibdib. Tubig, Miguel, bigyan mo ako ng tubig. Tumakbo si Miguel.
Kumuha ang isang baso ng tubig at lumuhod upang ibigay sa kanya. Ang eksenang iyon ay nagpaalala sa akin ng mapakakataon na nagpapanggap siyang may atake sa puso upang mag-utos sa buong bahay. Ngunit sa pagkakataong ito, alam kong hindi ito pagpapanggap. Sofia, sabi ni Doña Aurora, pagkatapos uminom, sabihin mo sa akin ang totoo. Sino ka? Saan ka nanggaling? Saan nanggaling ang pera mo? Umupo ako sa upuan sa harap niya. Tuwid ang aking likod. Ako si Sofia, isang ulila. Pinalaki ako ng aking lola hanggang sa pumanaw siya noong ako ay 17. Pagkatapos nito, mag-isa akong namuhay. Ang aking pera ay galing sa aking ama. Nagulat si Doña Aurora. Ama, anong sinasabi mo? Matagal nang patay ang iyong ama. Namatay ang aking ama noong ako ay 10 taong gulang, sabi ko. Ngunit hindi siya mahirap tulad ng iniisip ninyo. Siya ay isa sa matagapagtatak na mayaringang bahagi ng isang kumpanya ng logistik. Bago siya pumanaw, gumawa siyang isang pondo para sa akin. Ang perang iyon ay pinamamahalaan ng isang abogado. Maari ko lang itong ma-access kapag ako ay 25 na o kung may kagipitan. Natigilan si Miguel. Kung gayon, 3 taon na ang nakalipas? 3 taon na ang nakalipas, putol ko. Ako ay 25 na at bangkarote ang iyong kumpanya. Tiningnan ako ni Doña Aurora na parabang galing ako sa ibang planeta. Bakit? Bakit mo itinago ang lahat? Hindi ko itinago. Hindi ko sinabi dahil akala ko'y walang kinalaman ang aking pera sa pagmamahal. Akala ko'y tinutulungan ko si Miguel dahil mahal ko siya. Akala ko'y kailangan ng pamilyang ito ng pera, saan man ito galing. Nakamali ako, nanginginig ang tinik ni Miguel. Minahal mo talaga ako? Matagal ko siyang tiningnan. Sobrang-sobra, kaya tinanggap kong maging anino sa mismong kumpanya na pinondohan ko. Biglang nagsimulang umiyak si Doña Aurora, hindi humihikbi, kundi humihinga ng malakas. Diyos ko, kaya pala sa loob ng maraming taon ay ininsulto kita, binuhusan kitang kape. Hindi siya makapagpatuloy. Yumuko at umiyak na parang bata. Tiningnan ko ang eksena at may, lumambot at tumigas muli sa aking puso. Hindi ako nakaramdam ng kagalakan. Tanging pagod. Sofia. Itinaas niya ang kanyang ulo, ang kanyang mukha ay basang luha. Nakamali si inay. Patawarin mo ako. Akala ko'y mahirap ka. Minamalit kita. Akala ko'y kumakapit ka sa pamilyang ito para umangat sa buhay. Tumango ako, minamalit ako. Nagtiis ako, lumuhod ako. Ngumiti ako, ngunit binuhusan ninyo ako ng kape sa muha sa harap ng 400 tao. Hindi iyon disiplina, iyon ay isang insulto. Iniyuko ni Doña Aurora ang kanyang ulo. Inay, nakamali ako. Akala ko'y kung gagawin ko iyon, matatakot ka, malalaman mo ang iyong lugar. Alam ko ang aking lugar, sabi ko. Ayoko lang na itrato ako bilang basura. Biglang lumuhod si Miguel sa aking harapan. Sofia, patawarin mo ako. Naging tanga ako. Naging sakim ako. Akala ko yakin ang perang kinita ko. Hindi ko alam na pera mo pala iyon. Kunin mo ang pera. Ngunit mag-iwan ka kahit kaunti. Ang kumpanyang iyon ay ang buong buhay ko. Tiningnan ko siya at naramdaman kong wala ng sakit sa aking puso. Tanging kawalan. Miguel, hindi kailanman naging iyo lang ang kumpanyang iyon. Pera ko iyon, pagsisikap ko, at dignidad ko. Ginamit mo ito upang bumili ngotse, bahay, regalo kay Carmen, at para sa iyong reputasyon. Hindi mo ako kailanman tinanong. Umiyak siya, isang 35 taong gulang na lalaki na umiyak sa harap ng kanyang asawa, ngunit ang ngaluha na iyon ay hindi nakpalambot sa akin. Pinirmahan ko ang mga dokumento upang bawiin ang pondo kaninang umaga. Sabi ko, eksaktong 11,000. Habang binubuhusan ako ni inay ng kape, isinagawa ang utos. Hindi na ito mapipigilan. Nagulat si Doña Aurora. Ganun ka ba kalupit? Tiningnan ko siya. Hindi ako malupit. Tumigil lang akong maging tanga. Natahimik ang bahay. Tanging ang pahingal ni Miguel at ang pahigbi ni Doña Aurora ang naririnig. Isa pa, sabi ko, ang bahay na ito ay nakapangalan sa kumpanya at alam na ninyo kung kaninong pangalan nakapangalan ang kumpanya.
Sa loob ng 3 araw ay papadala ko ang abiso sa pagpapaalis. Para silang tinamaan ng kidlat, pinaalis mo kami sa aming sariling bahay? Hindi ko kayo pinaalis, sabi ko. Kinukuha ko lang ang aking ari-arian. Maari ninyo itong rentahan kung gusto ninyo. Sumigaw si Miguel. Sofia, hindi kataw. Tumayo ako. Hindi Miguel, tumigil lang ako sa paggawang kawanggawa. Kinuha ko ang aking bag at umalis. Tumakbo si Doña Aurora sa aking likuran at hinawakan ang laylayan ng aking damit. Sofia, nagmamakaawa ako sa iyo. Luluhod ako, matanda na ako. Hindi ako maaring manirahan sa kalye. Yumuko ako at inalis ang kanyang kamay. Inay, ayoko kayong mapunta sa kalye, ngunit ayoko na ring mamuhay ng isa pang araw sa bahay na ito. Binuksan ko ang pinto at lumabas. Sa pagkakataong ito, walang sinuman ang humabol sa akin. Alam kong ang nawala sa kanila ngayon ay simula pa lamang. Ang kanilang haharapin sunod ay mas mabigat. At alam ko rin na sa aking buhay ay wala ng lugar para sa walang kondisyong pagpapaubaya. Bumalik ako sa aking inupahang apartment sa sampalok ng paglubog ng araw, isang maliit na kwarto, isang sala. Ang balkonahe ay nakaharap sa isang kalye na laging may ngaysam nga motorsiklo. Sa loob ng 3 taon, pinanatili ko ang lugar na ito sa dahilan na malapit ito sa trabaho. Ngunit sa totoo lang, ito ay para makaroon ng lugar na makahinga, isang lugar na walang Doña Aurora, walang matang humuhusga, walang tinik ni Miguel na nakuutos. Inilapak ko ang aking bag, inalis ang aking sapatos na nakdulot ng paltos sa aking mga paa at umupo sa sahig. Sa unang pagkakataon sa buong araw, pinayagan ko ang aking sarili na manginig, tumunog ang cellphone. Ang panggalang ni Miguel. Hindi ko sinagot. Paulit-ulit, mga text message. Sofia, nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag mong gawing mahirap ito. Nahimatay si inay. Ipinikit ko ang aking mga mata. Isang bahagi nga ang akin ang gustong tumayo at bumalik. Iyon ang Sofia ng nakaraang 3 taon. Ang Sofia na lumalambot kapag may umiyak, na sumusuko kapag may lumuluhod. Ngunit ang kabilang bahagi, ang bahagi na tumayo sa ilalim ng araw at nakita siyang lumuhod, iyon ang nagpanatili sa akin na nakaupo. Sumagot ako, dalhin si inay sa ospital. Kung may kailangan ka, tawagan akong doktor. Walang karagdagang salita. Pakalipas ang 10 minuto, tumunog ang cellphone, isang hindi kilalang numero. Kayo po ba si Doña Sofia? Ako po ang doktor sa Departamento ng Emerhensiyang Philippine General Hospital. Tinala po rito ang inyong piyanan dahil sa pagbaba na presyon at panic attack. Stable po siya, ngunit kailangan po namin ng isang kapamilya na pipirma sa mga papeles. Huminga ako ngang maluwag, sige po, papunta na ako. Nagpalit akong damit mula sa basa kong damit pangkasal patungong maong at puting t-shirt. Sa salamin, mukha akong ibang tao. Walang pampaganda, walang magagarang damit, tanging isang pares ng pagod ngunit gising na mga mata. Pagdating sa ospital, nakita ko si Miguel sa pinto ng emerhensiya. Mukha siyang pagod na pagod. Nandiyan din si Carmen na may pulang mata. Nang makita ako, tumayo si Carmen nang nahihiya at mahina akong binati. Mare, tumangolang ako, lumapit si Miguel, gising na si inay. Sabi niya ay dahil daw sa biglaang pagkabalisa. Sofia, maari mo ba siyang kausapin? Tinatawag ka niya. Tiningnan ko siya. Huwag mong gamitin ang sakit ni inay upang pilitin ako. Iniyuko niya ang kanyang ulo. Hindi kita pinipilit. Nagmamakaawa ako. Pumasok ako sa kwarto. Nakahiga si Doña Aurora na may drip. Nang makita ako, binuksan niya ang kanyang mata. Sofia, umupo ako sa tabi niya. Kumusta ang pakiramdam ninyo? Talaga bang kinuha mo ang lahat ng pera? Tanong niya. Hahayaan mo ba kaming mamatay sa gutom ni Miguel? Matagal ko siyang tiningnan. Inay, sa loob ng 3 taon, may nawala ba sa inyo? Kinuha ko ang aking pera, hindi ko kayo ninakawan. Mari pa rin kayong magtrabaho, umarkila na bahay, at mabuhay, hindi lang kasing luho tulad na dati. Ipinikit niya ang kanyang gamata, isang luha ang dumaloy, matanda na ako. Sanay akong mamuhay ng marangya.
Bumuntong hininga ako, at nasanay din akong mamuhay ng may pagamak. Alin sa tingin ninyo ang mas madali? Binuksan niya ang kanyang mamata at tiningnan ako. Sa unang pagkakataon, walang pagamak, tanging desperasyon. Sofia, nagmamakaawa ako sa iyo. Bigyan mo kaming pagkakataon na mabuhay. Tumango ako. Hindi ko itutulak ang sinuman sa bangin. Tumigil lang akong maging hagdan. Tumayo ako. Magpahinga na kayo. Sa loob ng 3 araw, darating ang abiso. Maghanda kayo. Paglabas ko, naghihintay si Miguel. Anong sabi ni inay? Ayos lang siya. Pinilit niyang ngumiti. Galit na galit ka ba sa akin? Tiningnan ko siya. Hindi ako galit. Wala na lang akong pagmamahal. Ang masalitang iyon ay nakpaupo sa kanya. Lumapit si Carmen. Mare Sofia, patawarin mo ako. Hindi ko alam na pera mo pala iyon. Akala ko'y pera ni Miguel. Akala ko'y isa ka lang parasito. At ngayong alam mo, iniwan mo siya. Malungkot niyang sabi. Walang pera. Iba na siyang tao. Ininsulto niya ako. Tinawag niya akong mukhang pera. Ngayon ay naiintindihan ko kung paano ka nabuhay sa loob ng 3 taon. Natahimik ako. Mare Sofia, mahina niyang sabi. Huwag mong hayaang hilahin kanila pababa. Masama ang pamilyang iyon. Si Tito Ricardo ay hindi kasinggaling nang iniisip mo. Alam ko, tumayo si Carmen. Hindi kita matutulungan, ngunit gusto kong malaman mo na hindi na ako panik sa kanila. Tumango ako. Nang gabing iyon ay nakatanggap akong sobre na may mga kopya ng mga lumang dokumento nga aking ama na may kasamang paalala. Kung gusto mo nga payapaan, huminto ka na ngayon, huwag mong itulak ang matao sa limitasyon. Nakita ko ang pirma, Ricardo, tinawagan ko si Attorney David. Nagsimula na silang gumamit ng maruming laro. Huwag kang matakot, sabi niya. Ito ay peke, ngunit sinusubukan nila ang iyong reaksyon. Umupo ako, hindi ako titigil, at kung gayon, ituloy natin hanggang dulo, sagot niya. Ipinikit ko ang aking mga mata, tapos na ang 3 taon ng paghihirap. Kinabukasan, pagbukas kong pinto, 2 pulis ang nasa labas. Huminto ang aking pusong 1 segundo, ngunit hindi ako umatras. Nahanda ako para sa eksenang ito. Kayo po ba si Doña Sofia? Tanongeng isa sa kanila. Nakatanggap po kami ng reklamo laban sa inyo dahil sa hinala ng paglustay ng nga-ari-arian. Pakiusap, samahan po kami sa himpilan. Tumango ako. Inaasahan ko na kayo. Nagulat sila sa aking kalmado. Salup ngang sasakyan ng pulis. Nagpadala ako ngang mensahe kay Attorney David. Nasa himpilan ako. Papunta na ako, sagot niya. Sa himpilan, isang investigador ang nakipag-usap sa akin. Ipinakita niya sa akin ang reklamo. Ang nagrereklamo? Ricardo, ngumiti ako. Mabilis si Tito Ricardo. Kilala mo siya? Siya po ang tiyuhin ng aking dating asawa. Inaakusahan ka niya na ginamit mo ang kasal upang lustayin ang nga-ari-arian ng kumpanya. Mayroon akong lahat ng dokumento upang patunayan na akin ang pondo. 1 oras pagkatapos, dumating si Attorney David, ipinakita ang lahat ng ebidensya, kontrata, bank statement, ang pirma ni Miguel. Sa legal, wala kang kasalanan, sabi ng investigador. Ito ay isang usapin sa sibil, ngunit hindi sila titigil. Ginagamit nila ang pulisya upang takutin ako, sabi ko ng mahina. Inuwi nila ako. Paglabas kong himpilan, naghihintay si Miguel sa labas, mukha siyang tumandang ang ilang taon. Sofia, ayos ka lang? May ginawa ba sila sa iyo? Wala. Hindi ko alam na gagawin ito ni Tito Ricardo, sumusumpa ako. Miguel, kung may natitira pa sa iyong kahihiyan, huwag mong hayaang gamitin nila ang iyong pangalan. Nang hapong iyon, nakatanggap ako ngang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Kung ayaw mong lumabas ang kwentong iyong ama sa mapahayagan, huminto ka na ngayon. Nang gabing iyon, kinausap ko si Attorney David. Sinusubukan ka nilang sirain sa psikolohiya, sabi niya. Huwag kang matakot, wala kang kasalanan. Nang gabing iyon, tumawag si Doña Aurora. Sofia, anong ginawa mo para kunin kang pulis? Sabi nila'y niloko mo kami. Inay, maniniwala kayo sa kanila o sa akin?
Natahimik siya, hindi ko na alam. Kung gayon, maniwala kayo sa kanila. Umiyak siya. Inay, kayo ang naglagay sa inyong sarili sa sitwasyong ito. Kinabukasan, lumabas ang isang artikulo tungkol sa isang manugang na lumustay ngang kayamanan ngang pamilyang kanyang asawa sa isang online na balitaan, walang pangalan, ngunit alam ngang lahat kung sino ang tinutukoy. Tumawag si Carmen. Mare, nakita mo na ba ang balita? Dinudungisan kanila. Narinig ko'y, sinabi ni Tito Ricardo na hihilahin kaniya pababa. Salamat Carmen. Mare, pinilit ni Tito Ricardo si Miguel na pirmahan ang paglilipat ng natitirang bahagi ng ari-arian sa kanya. Sinabi niya na kung hindi niya gagawin, ipapakulong ka niya. Natigilan ako. Hindi lang nila ako tinatakot. Gusto nilang kunin ang buong kumpanya at sisihin ako sa lahat. Tinawagan ko si Miguel. Pumirma ka? Natahimik siya. Ibinenta mo ang iyong natitirang bahagi ng kumpanya kay Tito Ricardo? Sofia. Wala akong pagpipilian. Mayroon ka, sabi ko. Pinili mo si Tito Ricardo. Ngayon, lumubog ka sa pandarayang mga dokumento. Sa tingin mo'y ililigtas ka niya. Hindi ko na alam ang gagawin. Kung gayon, sabihin mo ang totoo. Kung hindi, gagamitin ka lang niya. Pinatay ko ang tawag at kinausap si Attorney David. Nang gabing iyon, napadala si Carmen ng mensahe. Mare, narinig ko. Ang plano ni Tito Ricardo ay sisihin si Miguel sa lahat at tumakas ng bansa. Napadala ako ng mensahe kay Miguel. Nasa pagitan ka ng dalawang kamatayan, isang kamatayan dahil sa kasalanan at isa dahil sa katahimikan. Piliin mo ang mas hindi masakit, hindi siya sumagot. Kinabukasan, tumawag si Attorney David. Hindi dumalo si Tito Ricardo sa pagdinig. Naglabas sila ng mandamiento de arresto. Nang hapon tumawag ang pulis. Doña Sofia, kailangan ka namin sa himpilan. Si Sir Miguel ay sumuko. Pagdating, nakita ko si Miguel na nakaupo sa isang silid, pumutla. Nang makita ako, umiyak siya. Sofia, pasensya na, inamin ko ang lahat. Pinilit ako ni Tito Ricardo. Siya ang nakpandaraya ng nga papeles. Siya ang naglipat ng pera sa ibang bansa. Ginawa mo ang tama, sabi ko. Maari mo ba akong patawarin? Umiling ako, hindi kita gagantihan, ngunit hindi rin kita ililigtas. Paglabas ko en himpilan, matagal akong umupo sa aking kotse. Gabi na, umulan. Sa aking isip ay nakikita ko pa rin si Miguel na nakayuko. Umiyak, wala akong naramdamang tagumpay, tanging isang napakalaking kawalan na parabang kinuha sa akin ang 3 taon ng aking buhay. Tumawag si Doña Aurora. Anak, anong nangyari? Sabi nila'y sumuko si Miguel. Sabi nila'y tumakas si Tito Ricardo. Anak, patay na ba talaga ang pamilyang ito? Inay, sabi ko. Kayo ang naglagay sa inyong sarili sa sitwasyong ito. Umiyak siya ng malakas. Galit na galit ka ba sa akin? Hindi ako galit. Tumigil lang akong maging bombero. Pakalipas ng 2 araw, nagsimula ang formal na investigasyon. Si Tito Ricardo ay hinahanap. Si Miguel ay nakakulong habang iniimbestigahan. Lumabas ang balita. Muli, hindi ko nabinasa. Isang gabi, binuksan ko ang aking maliit na maleta, ang aking madamit, ang lumang panyo at ang relo ay nandun pa rin. Tatay, bulong ko. Hindi na ako nakaluhod. Tumunok ang cellphone. Isang mensahe, Doña Sofia, si Sir Ricardo ay inaresto sa hangganan. Ipinikit ko ang aking mamata at huminga ngang maluwag. Ang laro ay nasa huling yugto na. 2 araw pagkatapos ng pag-aresto kay Tito Ricardo, tinawagan ako para sa karagdagang testimonya. Pagpasok ko sa silid, nakita ko siyang nakaupo, payat at mas maputi ang buhok. Tiningnan niya ako. Ang kanyang mga mata ay pagod. Magaling ka, sabi niya. Isang ulilang manugang ang nagpabagsak ng isang buong pamilya. Kayo ang gumawa niyan sa inyong sarili? Sagot ko. 3 buwan pagkatapos, dumating ang araw ngang paglilitis. Nakasuot ako ngang puting damit at itim na pantalon, walang pampaganda. Si Miguel, payat at malalim ang mamata, iniyuko ang kanyang ulo nang makita ako. Si Tito Ricardo ay walang reaksyon. Ibinunya ko ang lahat,
Nang tanungin si Miguel, nanginginig ang kanyang tinik, ngunit malinaw. Ang praay kay Sofia, pinilit lang ako ni Tito Ricardo na pirmahan ang huwat na pahayag. Sinungaling, sigaw ni Tito Ricardo. Ngunit nang ipakita ng korte ang mga ebidensya, pumutla siya. Sa kanyang huling salita, bumaling sa akin si Miguel. Sofia, pasensya na, hindi ako karapat-dapat. Hindi ko siya tiningnan. 3 oras pagkatapos, ibinigay ang sentensya. Tito Ricardo, 5 taon sa kulungan. Miguel, 3 taon na may suspendido na parusa at 5 taon na probasyon. Nanalo ako sa kasong sibil. Lahat ng ari-arian ng kumpanya ay akin. Wala akong naramdamang kagalakan. Paglabas kong korte, umulan. Si Doña Aurora ay nasa labas, nanginginig. Lumapit siya. Sofia, galit na galit ka ba sa akin? Umiling ako. Wala na akong galit. Wala na rin akong pagmamahal. Tumalikod ako at lumakad sa ulan. Hindi ako lumingon. Bumalik ako sa aking apartment. Tumawag si Attorney David. Nanalo ka, ngunit hindi ka masaya. Hindi ako nabubuhay sa pagwawagi laban sa iba, sabi ko. Anong plano mo sa kumpanya? Ibenta ko. Ayoko ng anumang koneksyon sa kanila. 1 linggo pagkatapos, lumipat ako sa isang maliit na bahay sa Tagaytay, tahimik at maliwanag. Isang araw, dumating si Doña Aurora sa aking gate, napakapayat, halos lahat ng kanyang buhok ay puti. Talaga bang umalis ka? Tanong niya. Wala na akong anuman. Sofia, naninirahan ako sa isang maliit na kwarto. Maaari mo ba akong pautangin? Matagal ko siyang tiningnan, sariwa pa rin ang alaalang mainit na kape. Magpapadala akong buwan ng suporta, sabi ko, ngunit pakiusap, huwag na kayong pumunta rito. Hindi na ako ang inyong manugang. Umiyak siya. Malupit ka. Mas tao ako kaysa sa kung paano ninyo ako tinrato. Isinara ko ang gate. 2 buwan pagkatapos, nakatanggap akong sulat mula kay Miguel. Hindi ako umaasang kapatawaran, isinulat niya. Umaasa lang ako na ayos ka. Kung ipinagtanggol kita noon, marahil iba ang lahat. Karapat dapat ako sa nangyari. Hindi ako sumagot. Natapos ang pagbebentangang kumpanya. Sapat ang pera upang hindi na ako mag-alala sa buhay, ngunit ang naramdaman ko ay hindi yaman, kundi kalayaan. Isang araw, tumawag si Carmen. Mare, si Tita Aurora ay nasa ospital na naman. Sabi, nila'y malala na. Laging tinatawag ka, niya. Pumunta ako. Nakahiga, siya, butot balat. Sofia, bulong niya. Mamatay na ako. May isang bagay akong pinagsisisihan. Nung tinatawag mo pa akong inay, hindi kita itinuring na anak. Akala ko ipra ang lahat. Ang pagbuhos kong kape sa iyo ang nakasira sa swerte ng aming pamilya. Patawarin mo ako, anak. Sa pagkakataong ito ay taos-puso siya. Huminga ako ng malalim. Inay, mahina kong sabi, hindi na ako galit. Ngumiti siya. Sapat na iyan. Ipinikit niya ang kanyang mamata. Kinabukasan ng umaga, pumanaw siya. Sa libing, nandun si Miguel. Paalam, inay, sabi niya sa tabing puntot, bumaling siya sa akin. Sofia, mahal talaga kita, ngunit sinira ko ang lahat ng pilitin kitang lumuhot. Pinatay ko ang pagmamahal na iyon. Umalis ako. Lumipat ako sa ibang siyudad. Nagsimula ako ng bagong buhay. Nagtrabaho ako sa isang maliit na kumpanya, nagtanim ng gabulaklak. Nakakilala akong isang lalaking diborsyado na may anak. Mabait siya. Hindi niya ako kailanman minamalit. Isang araw nakatanggap akong sulat, si Miguel ay pinalaya dahil sa mabuting pag-ugali. Hindi kita hahanapin, sabi niya. Nagtatrabaho ako bilang gwardiya. Salamat sa hindi mo pakpatay sa akin ng tuluyan. Nang gabing yun ay tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Hindi na ako ang nobyang nakaluhot, hindi na ako ang manugang na nagtitiis. Ako ay si Sofia lang. Isinuot ko ang relo ng aking ama. Tatay, bulong ko, kaya ko nang mabuhay. Kung lumuhot ako nun, marahil may asawa pa rin ako at pamilya, ngunit alam kong wala na akong buhay. Ang mainit na kape na iyon ay hindi lang sumunok sa aking balat, ginising din ako nito. At may mga paso na, kung hindi natin mararamdaman, mananatili tayong natutulog sa isang maling panaginip sa buong buhay.
Kung sinundan mo ang kwentong ito hanggang sa huli, marahil ay may naramdaman kang katulad ko. Hindi ito tungkol sa trahedya, kundi tungkol sa pahahanap ng sariling limitasyon. Ginawa ko ang kwentong ito dahil naniniwala ako na marami sa atin ang namumuhay sa tahimik na paghihirap sa likod ng isang mapayapang anyo, nagtitiis para sa pamilya, yumuyuko para sa iba hanggang sa makalimutan nila na may karapatan silang respetuhin. Ang kwentong ito ay isang paalala. May karapatan kang itakda ang iyong mga limitasyon. May karapatan kang sabihing, tama na. Hindi mo kailangang pasanin ang mapagkakamalingang iba dahil lang mas mabait ka o mas nakmahal ka nun. Kung ang isang tao ay tumigil sa pagtitiis dahil dito, hindi para makagulo, kundi para protektahan ang kanyang sarili, sulit na ang kwentong ito. Hindi natin mababago ang nakaraan, ngunit maari nating baguhin kung paano natin tratuhin ang mga taong kasama natin ngayon. Minsan, isang simpleng pahingi ng tawad, isang pagtatanggol, o isang pahawa ng kamay ay sapat na upang hindi masira ang isang tao. Huwag mong isipin na mahina ka. Kung nakita mo ang iyong sarili rito, ikaw ay masyado lang mabait. At ang kabaitan na walang hangganan ay nagiging agresyon sa sarili. Nawai manatili ang kwentong ito bilang isang paalala. Ser buono sa iba at maging mabait din sa iyong sarili. Dahil maraming trahedya ang hindi nagsisimula sa kasamaan, kundi sa napakatagal na katahimikan ng mga mabubuting tao.